Nino Alon ay si Attorney Renan Alon. Niloloko niya lang tayo, Ira. Nandito po kami para imbitahan kayo sa presinto para masagot nyo yung mga paratang laban sa inyo ni Melody Orozco. Kahit mapahiya ako sa mga tao, pagtawanan nila ako, pagchismisan nila ako, kahit na anong lahat, titiisin ko. Mapatunayan ko lang sa'yo na hindi kita niloloko. Kapag napatunayan ko na lahat ng to ay gawa-gawa mo lang para hindi kami magkatuluyan ni Renan, I swear, I will never forgive you. Matagal mo na bang alam, Mom? Have you known from the very start na may matinding grudge si Attorney Renan kay Attorney Mayor? Kaya pinag-iinitan ni Attorney Renan si Attorney Ira saka si Ate Lilet. Eh bakit naman? Kung magkasabot nga kami ni Renan, at kung nag-attempt nga kami nung night na yun kay Lilet, isusumbong mo rin ba ako? Hayaan mo ba akong makulong, ha? Haven't you even thought about all the consequences of your actions? Alam mo, masisira ang pangalan natin sa mga tao. Lalayuan nila tayo, iiwasan nila tayo. Gusto mo ba yun? I-risk mo bang ma-depress ulit ang daddy mo or worse, atakihin siya sa puso? Attorney Renan Alon, may natanggap po kaming formal na reklamo galing kay Miss Melody Orozco. Miss Orozco, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang nila para siraan ako. Wala akong ginagawang masama. Clearly, this is a desperate ploy from Attorney Lilet para paghiwalayin kami ng kapatid niya. Huwag mo nga akong baliktarin. Kung meron mang masamang tao dito, ikaw yun. Huwag ka nang magmalinis. Aminin mo na lang kung saan mo dinala si Mang Kanor at kung anong ginawa mo sa kanya. Dahan-dahan ka nga sa pagbibintang mo, Ate Lilet. O bakit? May evidence ka ba to back up your accusations? Nga pala. Na-recover namin ito sa site kung saan nakitang dinala ng mga kidnappers si Kanor Orozco. Bilisan niyo na! Ano ba yan? Hindi pa ba tapos yan? Hindi pa rin ba kayo tapos dyan? Gaano ba kahirap maghukay ng libingan tsaka magtapon ng bangkay? Ha? Pasensya na, boss. Natakasan kasi kami kanina eh. Kaya tinuluyan na namin para siguradong todas. Alam nyo, hindi ko na problema yon. Kung sa umpisa pa lang, ginawa nyo na ng maayos yung trabaho ninyo, wala sanang aberya. Grabe naman kaming salita, boss. Ginagawa naman namin lahat ng utos mo, ah. Sabihin nyo lahat ng kilos ninyo palpak. Wala man lang nakapansin sa inyo na mahulog to ni Kanor kanina. Alam nyo, dahil sa kapalpakan ninyo, muntikan na ako mabuking ni Lilet. Isama nyo yung panyong yan sa hukay ni Kanor, ha? Tabunan nyo ng mabuti, siguraduhin ninyong hindi aalingasaw yung bangkay niyan. Ano naman ang kinalaman ng panyong yan sa pagkawala ni Mang Kanor? Oh, huwag mo sabihin hindi mo nare-recognize yung panyong yan, Renan. Naalala mo yung minsan mag-dinner tayong tatlo nila, Ira? Nakita ko mismo na nahulog mula sa'yo yung panyong yan. At ang excuse mo nung time na yon, sa'yo yung dugo sa panyo dahil nasugatan ka. So expert ka na pala ngayon sa pag-identify ng mga panyo. Come on, indulge me, Attorney Lilet. How can you be certain that that handkerchief and the one that you saw from before are in fact one and the same? Iisa lang naman ang paraan para malaman kung kanino ang mansya ng dugo sa panyo. At kung may kinalaman talaga dito si Attorney Renan.
Ipapatest muna natin ito sa crime lab. Hihingi kami ng DNA sample mo para ma-compare ang DNA sample mo sa DNA traces ng dugo sa panyo. Okay lang ba sa'yo, Atty. Alon? Pumayag ka na, Renan. Total, wala ka naman talagang kinalaman sa panyong yan, di ba? And it's the only way to clear out your name. Fine. Fine. Papayag na akong kuha ng DNA sample para matapos na to at masettle na. Once and for all. Ano pa po bang balak niyo? Magpapaschedule pa rin po ba tayo sa simbahan para matuloy po yung kasal ninyo? Saka na natin pag-usapan yan. Pwede bang iwan mo muna kami, Myra? Okay po. Salamat. I just wanted to thank you. Okay na hindi ka nagpauto dun sa sinungaling mong kapatid, pati na rin dun sa sidekick na napulpul. And despite everything, ako pa rin ang kinampihan mo. Now that we are alone, I want to know the whole truth. You owe it to me at sa magiging anak natin. Ayoko na ng pakonti-konting revelations. No more holding back. Kung gusto mo talagang ikasal tayo at mabuo tong pamilya natin, gusto kong malaman ang lahat ng mga hindi mo pa sinasabi sa akin. Tama si Lilith. Anak nga ako ni Erlinda Feliciano na sinasabi nilang pinatay ni Canor Orozco 25 years ago. I'm her son from her first marriage. Kaya Alon ng apelido ko dahil yun ang apelido ng tatay ko. Naging Feliciano lang naman siya nung nagpakasal na siya. So totoo yung claim ni Ate Lilith sa'yo? Na matindi yung galit mo kay Mang Canor dahil siya yung inaccuse sa pagkamatay ng mommy mo? Okay, I'll admit it. Yeah. Matindi yung galit ko para kay Mang Canor for a very, very long time. I held a grudge against him. Si buong akala ko, guilty siya. But babe, I could never do what they're accusing me of. Look, I could never hurt anyone. Kaya nga ako naging abogado eh. So I could uphold the law for people like my mother. Not commit acts against it. But how about Matty? Did you also hate her dahil naging instrumental siya para ma-acquit si Mang Canor?